Talaga namang hindi ka magpapahuli kapag narinig mo ang masasarap na pagkain. Sa mga handaan, birthday o kasalan, simpleng kainan sa mga fast food o kahit mga street foods. Kahit walang okasyon o walang handaan, tiyak na lagi tayong may inihahanda sa araw-araw sa ating hapagkainan. Mapaano mang klase ng putahe kahit banding lang ng pamilya o mga kaibigan, talaga namang meron at meron tayong ihahanda na mapagsasaluhan. Ganyan tayong mga Pinoy. Kahit pa nga sa labas lang ng kalsada, maraming mga street foods ang talaga namang mapapatakam ka. Lalo pat galing ka sa trabaho o eskwelahan, mapapabili ka ng makakain at solve na ang iyong gutom. Ngunit sa kabila ng iyong gutom, malamanan lang ang sikmura mo, hindi mo na maisip kung safe ba itong kainin. Basta masasarap na pagkain, wala ka nang pakialam kung mayroon ba itong maidudulot na masama sa iyong katawan. Basta, nguya lang ng nguya. Alam naman nating ang lahat ng sobra ay bawal. Kung ano pa nga ang masasarap ay nakahanay din sa mga bawal. Wala namang masamang kumain, subalit piliin lang ang tama. At kahit ipinagbabawal ang ilang mga pagkain, depende sa iyong kondisyon ng kalusugan, sapat na ang tikim lang. Ibabahagi ko sa inyo ang mga pagkaing hindi mo dapat inaaraw-araw ang tiyembog, lalo pat hindi ito malinis o kaya naman ay hindi maganda ang proseso ng pagkakahanda nito. Maraming sakit ang makukuha mo at tiyak kung bata ka pa, maaaring maagapan mo pa, at kung matanda ka na, sana hindi pa huli ang lahat. Alam mo bang may mga pagkain na masasarap, lalo pat malutong at mamantika itong kainin? Ang mga prito, mapapakarib ka sa crispiness nito, tulad na lang din ng mga pagkaing deep fried, fries at mga chicharon, mga inihaw. Paano kung nasobrahan ito at nasunog ang parte ng mga karne tulad ng inihaw na manok, barbecue, inihaw na baboy, inihaw na isda o kaya naman mga isaw-isaw. Oops! Kung ang iba diretso kain lang, babala na ang pagkain ng mga parte ng manok o baboy, lalo na ng isaw at barbecue na nasunog at nagkulay itim na dulot ng sobrang pag-ihaw at pagprito nito, talaga namang nakakasama ito sa kalusugan na nagdudulot ng sakit na cancer kung ipagpapatuloy mo ang pagkain nito. Ang mga sunog na karne o pagkain ay may toxin na nagdudulot ng kanser sa bituka at tiyan. Tanggalin ang parte ng sunog na pagkain. Dahil ang toxin na ito ay gaya ng toxin na nalalanghap mo sa mga naninigarilyo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagkain nito, malaki ang tsansa mo na magkaroon ng kanser sa bituka. Ang pagkain araw-araw ng mga prito ay nakakasama. Kung ang pagkain ay matagal nang piniprito o lubog o matagal nang pinakukulo sa mantika gaya ng mga deep frieds tulad ng liempo, crispy pata, fried chicken, chicharon, potato fries, may masamang sangkap na acrylamide ang nadudulot nito. At ang sobrang acrylamide sa ating katawan ay pwedeng magdulot ng cancer na makakasira sa selula ng utak ng reproductive system, lalo na kung ikaw ay nagbubuntis. Mga preserved meat tulad ng pepperoni, ham, bacon, hotdog, tocino, hamon, longganisa, tuyo at iba pa. Marami itong sangkap na tinatawag na sodium nitrate. Preservative na ito ay nakakaapekto sa ating kalusugan kapag sobra-sobra na ang kain mo nito. Kaya dahan-dahan lang o limitahan ang mga pagkaing inihahanda mo sa araw-araw. Matatabang pagkain tulad ng taba ng baboy, manok at baka. Tulad na lamang ng sinigang na baboy, steak, crispy pata, pork chop, leeg ng manok, chicken feet at iba pa. Ang pagkain ng taba ay nagpapataas ng tsansang magkaroon ng breast cancer, colon cancer at prostate cancer. Kapag mas maraming karne ang kinakain, mas matindi rin daw ang makukuhang mga sakit. Mas mainam na kumain na lang ng mga isda dahil mayroon itong omega fat na mayroong benepisyo sa ating katawan. Ang isaw at barbecue, Betamax o dugo ng manok kung tawagin, tulad na lang din ng mga laman loob ng manok, baboy ay talagang masarap sa panlasa ng mga Pinoy. May makain ka lang, busog ka na.
Subalit napakalaki ng tsansa na magkaroon ka ng sakit kung ang mga ito ay hindi maayos na inaihahanda o nalinisan. At dapat dumaan ito sa tamang proseso kung ang hayop na kinatay ba ay may sakit o may mga bukol. Maaaring magkasakit ka din. Ang mga bukol sa baboy o manok, lalo na sa parteng leeg ng manok, ay talaga namang nakakasama sa kalusugan ng mga tao. Kaya suriin ang mga binibili sa palengke. Baka maging biktima ka. Tulad na nga ng ibang pagkain, may sabi-sabi rin na nakakasama din daw ang pagkain ng sunog o tutok na kanin. Well, depende na kung ano ang opinyon mo dito. Ang mga bituka, atay ng manok o baboy ay isa rin sa mga pagkain na dapat maayos na nalilinisan at nasusuri kung ang mga ito ba'y walang sakit na dala. May iba kasing pamilihan na hindi na iniisip ang kalusugan ng mga customer basta kumita lang. Ang itlog ay isa sa pinaka-affordable na ulam. Kahit anong oras pwede mo itong kainin. Mapa scrambled egg o hard-boiled egg pa man ito, ngunit mas mainam na hard-boiled egg na lang. Sinasabing maganda mang pinagkukunan ng protina ang itlog at pampalakas ito ng katawan, napakataas naman ang kolesterol na taglay nito, lalo na ng egg yolk na nakakapagdulot ng ilang sakit. Ilang health expert ang nagmumungkahing isang itlog lang ang dapat kainin sa isang araw. May mga tao naman na puti lang ng itlog ang kinakain, mas mainam kainin ang puting itlog kaysa sa egg yolk nito, lalo pat ikaw ay may mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood at iba pa, lalo pat nasobrahan ka sa kain nito. Ang isang itlog ay mayroong 6 na gramo ng protina. Taglay din ito ang 9 na uri ng amino acid. Mayroon din itong omega-3 na mabuti naman sa iyong puso. Nakakapagpatalino din ito at sinusuportahan na maging alerto at matalas ang iyong cell membrane. Mataas din ang taglay nitong lutein na kung saan nakapampapalinaw pa ng mata. Meron din itong calcium. At kung ikaw ay palaging kumakain ng itlog, isang beses sa isang araw, maaaring maiwasan ang pagkakaroon ng colon at breast cancer. Subalit ang sobra ay hindi na rin nakakabuti. Lalo pat mayroon kang ibang uri ng mga karamdaman. Kung ikaw ay malusog, walang sakit sa puso, diabetes o problema sa kolesterol, pwede kang kumain ng isang itlog sa isang araw. Huwag na lamang itong dagdagan ng iba pang pagkain tulad na lamang ng mga na-preserve na meat. Kung mayroon ka namang sakit sa puso, diabetes o may high cholesterol, dapat makakain ka lamang ng 3 itlog lang sa isang linggo. Kung gusto mong kumain ng itlog, mas mabuti pang puti na lamang ng itlog ang kainin at huwag na ang pula o egg yolk. Nasa egg yolk kasi ang mataas na cholesterol na maaari makadagdag pa o lala ng iyong kalagayan. Tamang kain lang dahil ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng itlog na higit pa sa isa kada araw, lalo pat na parami ito ay nagdudulot na ng panghihina at pagbara ng ugat sa puso. Ang pagkain ng kahit ano ay dapat lang na marunong tayong mamili ng masustansya at balansihin ang mga inihahandang pagkain. Dagdagan ng gulay, prutas at isda para sa mas maayos na kalusugan. Talaga namang napakasarap kumain, ngunit hinay-hinay lang. Maaaring ikapahamak mo ito dahil lahat ng sobra ay nakakasama na. Eat moderately.